kay Lieutenant Lindones, sa taga-BFP po, nasa ating mga taga-BFP, sa lahat po ng kawani ng DNR at iba pang volunteers dito sa ating gagawin international cleanup, sa mga taga-barangay Daititi, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakapalad po ng mga taga-barangay Daititi sa pag-activity po ginanap ang International Coastal Cleanup Day. So maraming salamat po sa barangay Daititi. Sa head po ng Coast Guard, magandang umaga po. Sa pagsisimula po ng ating palatuntunan ngayong umaga, at tinatawagan po ang aming forester, si Ms. Yana Valderrama, para sa panalangin. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sige po, tumayo po tayong lahat at hingin po natin ang gabay ng ating Panginoon para sa gagawin po natin activity for today. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, napapasalamat ko kami sa iyo sa umagang ito, sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa buhay na patuloy pong pinapahiram sa bawat isa. Salamat din po sa lakas na meron po kami ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, dahil itinako niyo kami sa lugar na to nang nasa iyong pag-iingat at ligtas po ang bawat isa. Lord, dinadalangin po namin sa iyo ang gagawin po namin coastal cleanup dito po sa Barangay Daititi. Hinihiling po namin ang iyong protection, Panginoon, ang iyong pagsama. Nawa, Panginoon, maging maayos ang aming gagawing activity at ang lahat ng ito, Panginoon, ay ginagawa namin upang proteksyonan ng iyong mga likha. Salamat, Panginoon, at sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pambansang awit ng Pilipinas. Ito, ano pang hihira, pambansang awit ng Pilipinas? Bayang mag-iiw, handa, awit. Pwede na pong umupo, yung makakaupo, at manatili pong nakatayo yung iba. So, ngayon po naman ay pakinggan natin ang bating pagtanggap ng walang iba kundi ang kagalang-galang kapitan ng Barangay Daititi, kagalang-galang Manuel Riansare. Maraming salamat po sa ating pagpapagtukoy. Sa ating pong lahat, magandang umaga po sa ating sa inyong lahat. Siyempre po, itinagagalak namin na dito nangyari ang ating sinasabing International Coastal Cleanup Drive. Ano po? Pero bago ang lahat, binabati ko po muna ang ating mga ating po mga kasama sa pangunguna siyempre ng kahit wala pa ng ating masipag na Municipal Mayor Edward Bronquina at sa pangalawang punong bayan sa ating masipag na Vice Mayor David G. Bito at siyempre po sa ating Pilgo si Ma'am Diaz kasama ang kanyang mga kasamahan, si Ma'am Cynthia Lozano. Welcome po kayo lahat at siyempre po sa ating Maritime Police, mga bantay dagat. Welcome po. Agad po sa ating mga
Coast Guard. Ano po? Yan po yung mga kasama-sama natin sa karagatan. At siyempre, hindi ko naman na-prioritize ang ating mga departamento ng ating munisipyo dito sa Buenavista. Alam ko nandito po lahat sila. At ang ating pong masisipag na kapulisan dito sa ating sa Buenavista sa pangunan ni Sir Hawili, ani Kabawin, welcome po. At nandito rin po ang ating mga teacher dito sa ating Daikitin National High School Annex. Ano po? At yung nandito rin po yung mga taga-Sintral. Welcome po sa inyong lahat. Ganun pa lang po, kami po ay nagpapasalamat at dito naganap ang ating nasabing International Coastal Cleanup. At siyempre, makikita ninyo kung gaano ngayon karami ang aming daling dagat sa kadahilan pong walang tigil na ang habagat. Kasi po, pag umulan, yung mga galing sa ilog na basura, dito po ipinapadpad sa aming tabing dagat. Kaya makita natin yung mga nakasabit na mga dumi sa bakal na ginagawa ang proyekto dito sa ating sa Barangay Daikitin ay naroon pa po dahil nga po titigil lamang ng ating habagat. At nalimutan ko rin po pati ang ating taga Bureau of Fire Protection. Welcome po. At siyempre po yung mga taga MPLR. Yun naman po. Welcome po. At pagkakahadaan ko, abutan tayo ng init. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Kapitan Rian Sares. Ngayon po naman dahil po ang ating mayor ay meron po siyang mahalagang gawain pa po, tumawag po siya na siya po medyo matatagalan. So ngayon po naman ay pakinggan natin ang mensahe ng ating ginagalang na pangalawang purong bayan, Kagalang-galang David Dito. Maraming salamat po sa ating tagapagpadaling ng ating gawain ngayong umaga. Sa ating pong mga panahon kay Ma'am Diaz, kasama po si Ma'am Luzano at ang kanila pong mga empleyado sa Philippine Coast Guard, sa Maritime, sa PNP, sa mga pamilya po ng DepEd, sa mga barangay officials, sa pangunguna po ni Kapitan, sa mga kasama kong empleyado po sa pamahalang bayan ng Buenavista, sa lahat po na nandirito, magandang umaga po sa ating lahat. Tama po yun, ating natatandaan pa, bakit parati ba ang Barangay Daikitin ang pinupunterya ng mga programang ganito? Katulad po nung iskobasurero natin, nandito rin tayo ng nakaraang buwan. Nilinis din po natin ang karagatan dito along the coastal area ng Barangay Daikitin. Kaya sa ganito pong pagkakataon, sabi nga po dun sa panalangin kanina, lahat ng nilikha, lahat ng ginawa ng Panginoon Diyos, kailangan po nating alagaan at proteksyonan. Ito na po yun. Kung ating hindi po matatandaan, nung panahon una-una po, diyan pa lang po sa kabilian, ang dami agad mahuli natin isda. Pero ngayon po, minus na. Ang dahilan po talagang ang dami ng basura. Sabi nga ni PD, nung nag-iskobasurero tayo dito, ang daming mga basura dun sa ilalim ng pier natin. Siguro yan din naman ay ang sagot ka na nasa tao na rin yan. Pag hindi natin itinapon sa tamang lagayan ng ating mga basura, babalik at babalik sa atin yan. Pasalamat nga po tayo at dito sa ating lugar, hindi tayo gaano binabaha. Sa ibang lugar po, kawawa sila. Kailangan po, ang disiplina nating lahat ay ating pairalin sa ating habang tayo nabubuhay. Kaya sa ganito pong programa, kailangan po patuloy tayong magkaisa at atin pong gawin yung tama. Yun nga po, ang ating minamahal na manangbayan ay hindi po medyo malilate po sapagkat dalawang barangay po ang pinuntahan niya kahapon. Medyo alanganin na po siya nag-aambul-ambul pa, baka medyo masama-sama pa ang pakiramdam. Pero siya po ay hahabol dito sa ating programa. Siguro hindi na po ako gano'ng napakahaba at
baka tayo abutin ng init. Ang sa akin lang po, pagdating nga po pala, nakita ko nung isang araw, ng isang empleyado po ng DNR, nakakilala ko rin po. Sabi ko, saan siya galing? Nagpa-receive daw nga po nung program. Ang ginawa po agad ni Mayor, naggawa po agad siya ng Mayor at lahat po ng empleyado ay inatasan na umatin dito. Kaya nakita ko po almost 100% ang mga empleyado po ng pamahalang bayan ng Buena Vista. Yun lang po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Vice Mayor. Maraming salamat din po kay Mayor at buong suporta ang munisipyo ng Buena Vista sa gagawin natin International Coastal Cleanup or ICC. Ano po? Bago po tayo pumunta doon sa lugar kung saan tayo maglilinis, ay pakinggan po muna natin kung bakit meron tayong ginagawang International Coastal Cleanup taon-taon, at ito po ay ipapaliwanag na sa atin ng aming ginagalang na Fellow Officer, Forester Imelda Indias. Isang mapagpalang sa kakalikasang araw po sa ating lahat. Bago po ako magbigay ng konting mensahe patungkol dito sa ginagawa natin International Coastal Cleanup ngayong araw na ito, ay hayaan niyo po ako na batiin ko muna ang lahat ng mga nandito ngayon na nakiisa at sumuporta sa ating activities. Una po, nagpapasalamat ako sa pamahalaan ng municipal government ng Buena Vista sa pangunguna ni Mayor Sina na alam natin na papadating po mamaya na pinangalawahan po ng ating Vice Mayor, si Vice Mayor dito na maagang nandito, nagdiretso na raw siya sa site kanina. And of course, sa pamahalaang barangay po ng barangay LGU ng Daikiti sa pangunguna ni Kapitan Karen. Batiin ko na rin po yung lahat ng mga agency po na dito ngayon. Nandito po ang Philippine National Police. Nandito nga po. Nakita ko yung uniform. And nandito rin po ang Maritime. Alam mo kasi dalawa silang grupo. Nandito po yung aking Maritime gasan po andito rin po ang Bureau of Fire Protection. Ayun po sila. And ang Boy Scout of the Philippines. Kung ba nakita yung ayun sila. Kasama rin po natin ang MDRRMO ng Buena Vista. Ayan sila. Talagang naka-uniform pa sila ng blue at yung ocean blue. Ayan. Andito rin po ang Philippine Coast Guard. Palakpakan po naman natin. At narin po natin sa kayo nila. Bakit po naman simula yung palakpakan? And of course, andito po kasama natin ang pamilya ng DepEd. And siyempre, andito po yung pamilya ng DENR. May namiss po ba ako na pasalamatan ng acknowledge na ahensya na nandito? Of course, yung community ng Daikiti na nandito, ayan sila. Ready na, kanina pa. Okay po. So, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pagdalo sa okasyon po natin ngayon sa celebration ginagawa ngayon. Sa totoo lang po, sanay po ako magsalita ng mahaba. Pero dahil baka po tayo abutin ng init, ng sikat ng araw. Kaya naglagay po ako ng talking points. Nag-prepare po ako para dito ko lang ilimit yung aking mga sasabihin. Una po sa lahat, ano nga po ba ito? Bakit tayo may ICC? Yung tawag natin International Coastal Cleanup. At taon-taon po ito. Kailan po ba yan nagsimula? Kailan nga po ba nagsimula yan?
Sa totoo lang po, ito pong ICC ay ito po ang pinakamalaking volunteer effort sa buong mundo. 150 participating countries po, millions of volunteers ang nakikiisa taon-taon dito sa ating pinagdiriwang ngayon. At dito po sa Pilipinas, nagsimula po tayo mag-participate dito sa ICC noong 1994 pa. Pero noong 2003 lang po tayo nag-issue ng Presidential Proclamation 470 kung saan sinasabi dito na ang third Saturday ng September every year ay i-celebrate na natin po ang ICC. So doon po yung nagsimula. Pero noon pong last year, ang ating pong tema ay Clean Seas for Healthy Fisheries. At ito po ay naka-align dun sa tinatawag nating United Nations Ocean Decade Challenge, which is sustainably feed the global population. Ang sinasabi lang po dito, pinapakita dito gaano kahalaga ang ating mga karagatan sa buong mundo. Hindi lang po ito nagsusuporta ng ating fishery sector. Naalala ko tuloy. Nandito po ba ang Bureau of Fisheries? Mayroon po ba tayong mga representative from mga kapatid mula sa Bureau of Fisheries po? O baka pagdating ka lang po, anyway. So, hindi lang po dahil nakatira yung isda, kaya kailangan malinis ang ating karagatan, kundi ito ay talaga nagsusupport sa ating global population. Kung hindi po natin, marami po tayong marine resources dyan. Nandiyan ang mataas na biodiversity. Kaya kung hindi po natin pangangalagaan ang ating mga karagatan, ay tayo po ay hindi rin tayo magkakaroon ng magandang buhay. Noong i-share ko lang po sa inyo, noong last year, noong ICC Celebration 2023, alam niyo po ba na more than 42,000 trash bags ang nakolekta po ng humigit kumulang 75,000 volunteers. Parang hindi po nakakatuwa. Nakakalungkot na po na sa single day ay nakakolekta tayo ng 42,000 trash bags. Imagine niyo po yun at yun po ay nakakolekta natin sa mga tabi ng dagat. So kung titingnan po natin, kailangan na po talaga natin ng solid na action at magtulong-tulong po talaga tayo. Konting paalala lang po na alam niyo po ba na ang ating karagatan ay bumubuo ng 70% ng ating, kumbaga, yung ating world ocean comprise 70% of our planet. So 30% lang pala yung yan. So therefore, napakalaki po ng impact nito kung madumi po ang ating karagatan. So yun po ang tatandaan natin sa totoo lang po, hindi po natin ginagawa ang yung coastal clean-up na ganito para maglinis lang. Ito ay nagsisimbolize lang po na dapat naglilinis tayo. Diba? Pero hindi po ba mas maganda na wala tayong nililinis? Diba? At paano po mangyayari yun? Siguro sa bahayan pa lang po natin, sa ating mga sariling bakuran, maglinis na po tayo. Para ang ating pong mga basura ay hindi na dumating sa karagatan. Di po ba? So, let's be part of the solution. Huwag tayong maging bahagi ng problema. Sa policy level po, tayo po ay nagkaroon ng, recently, nagkaroon po tayo ng tinatawag na Extended Producer Responsibility Law o yung tinatawag na EPR law. At ito po ay effective na po ngayon.
Ang batas po ito ay nagsasabi na yung mga companies, yung mga producer, ay may programa dapat na ma-recover nila at ma-manage yung packaging nila. Di po ba? Halimbawa, ano-ano po ba yung mga basura na nakikita natin? Ilagay na natin example ang mga shampoo, mga sachet, o yung mga pet bottles, or food wrappers. Yun kung nag-produce niyan, ay may responsibility na i-recover at gagawa sila ng programa nila na ma-recover po yun. Yun po ay obligation nila. Okay? So, ganun po. Pero sa level po natin, tayo po bilang mga individual, yun din po naman tayo dapat na obligasyon, di ba? At unang-una na nga po dyan, ay siyempre yung huwag tayong magkalat. Linisin po natin yung ating mga bakuran. Okay po? So, yung paglilinis po natin ngayon, ay hindi ibig sabihin, ngayon lang tayo maglilinis. Ang paglilinis po ay ginagawa natin araw-araw. Kaya, sana po, parang talaga magkaroon tayo ng sustainable and equitable social economy, ay panatilihin po natin malinis ang ating mga karagatan. Gusto ko po sanang i-quote ang sinabi or isa sa mga message na binigay ng aming buliling DNR Secretary Loizana po. Sabi po niya, I hope that the ICC will still continue to be a celebration every year. But technically, we hope we don't have to do this because we've done our job on land and we've been able to prevent the risk that marine pollution places to our very survival as a country and as a world. Yun po. Ibig sabihin po niya, masaya naman sinicelebrate natin ito taon-taon, pero sana gawin din natin yung ating trabaho na araw-araw na yung po kasi effect or yung impact ng mga ginagawa natin activity sa land, ay lahat po yan ay napupunta sa ating mga matubigan, specifically sa ating pong mga karagatan. Kaya sa huli po, nagpapasalamat muli ako sa ating mga nakisuporta at dumalo sa ating celebration na ito. At sana po, ulitin ko, sana po ay sa maliit o malaking pamamaraan ay maging bahagi po tayo ng solusyon at hindi ng problema. Yun lang po, isang makakaligasang araw po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa aming ginagalang na Pedro, Ma'am Ivy. So, maganda po yung kanyang mensahe na po. Siguro po ay meron napulot tayong aral. Sa buod, ang sabi po niya, magsisimula po ang sa sarili nating bakuran. Ano po? Sa sarili nating tahanan. Huwag na nating paabutin pa sa karagatan. Ano po? Sapagkat sa bandang huli, tayo din ang mahihirapan. So, sa patuloy po ng ating programa ngayong umaga, ay tinatawagan ko po naman ang aming Chief ng Technical Services Division, Engineer Cynthia Lozano. So, isang makakalikasang umaga sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa po sa ating coastal cleanup, siyempre gusto kong pasalamatan, lalong-lalo na siyempre yung ating Mayor Edward Cianas, ang ating Vice Mayor ng Benavista na kasama natin ngayon, si Sir Vito. And of course, yung ating punong barangay na ating host venue, si Kapitan Manuel Vianzares,
And of course, yung lahat ng mga kasama nating mga agency na nandito po yung ating maritime headed by Sir, ano ang pangalan ni Sir kanina? Michael Mendonez. At saka yung parang police ng mga tawag nila doon. Mobile post dito sa Benavista, si Sir J. Julianes po, and of course si ang head po ng ano dito, yung mobile post ng Coast Guard ay si Sir Miko Mabunga na may mga lakad lang din po. And kasama din po natin dito si Sir head teacher ng Daiquitin High School, si Sir Marcelo Laranjo. Kasama po yung mga scholars pala po yan, mga kabataan po dyan na nandyan. And of course yung Boy Scout. And then sa likod po, nandito po pala yung ating mga DepEd, mga teachers po sa Benavista and Gasan po. Ayan, nasa likod po sila. And nandito rin po yung ating NDRRN sa Benavista. And nandito din po yung BFP and mga officials po dito sa Daiquitin and mga residents po dito sa Daiquitin and of course sa ating MNN na nagpo-cover po dito sa ating event. And of course, gusto kong pasalamatan siyempre yung head ng Conservation Development Section, si Forester Ellen Paranaque, and ang kanyang staff po, ang aming mga information officers na sila po yung gumawa lahat po ng mga preparation sa event na ito. And of course, sa lahat po, yung sa EMB and ating mga kasamahan po sa DNR na nandito, under the strong leadership ng aming Tenlo. Maraming salamat po sa ating lahat. So, tayo lahat dapat ay part ng solution sa marine pollution. So, maraming salamat po sa inyong pagsali sa event na ito. And siguro bago tayo mag-start, ay pwede tayong tumayo at mag-shout out ng ating ng event, yung Clean Seas for Blue Economy. Let's address marine pollution. Pwede ho ba tayo tumayo lahat and shout out natin? Ayun yung ating team for today's 2024 International Coastal Cleanup. Pwede ba ikaw na lang mag-lead yung aming IO at malakas ang boses? Ayan, isang makakalisasang araw po sa ating lahat. So as part po ng ating documentation, nilalagyan po kami na magkaroon po tayo ng short recording. Ano po? So ang ating videographer. Click. Ayan, paano na lang po tayo, compress na lang po tayo para kita po tayo lahat. Ayan. So, practice po muna tayo in 3, 2, 1. Clean Seas for Blue Economy. Let's address marine pollution. Okay. Pwede po bang paano natin ito para dito natin siya lakaan? Pwede ka ba? Sige po, isa pa po ulit. Practice. 3, 2, 1. Clean Seas for Blue Economy. Let's address marine pollution. Ayan, sige. Pa-compress nyo lang po, ano? Okay, sige, sama na din ako dito. Yung pa po sa gitna, wala po na sa gitna. Opo, pa-compress po tayo dito. Para dito po tayo lahat. Magkakaroon po kasi ng consolidation baka
Masyadong jealousy. After the ready na. Ready na po ba ang ating mga videographer? Okay, sige. Practice mo ulit. Okay, in 3, 2, 1. This is for Blue Academy. Next, Marine Pollution. Okay, feeling ko ready na lang ha. So, ready na din ba ang ating videographer? Okay. In 3, 2, 1. This is for Blue Academy. Let's address marine pollution. Okay, maraming salamat po. So, ngayon po ay pupunta na tayo doon sa ating area kung saan tayo maglilinis. So, dito daw po ang daan sa gilid. Pagkatapos po ang ating paglilinis, mabalik po tayo dito at meron po tayong merienda. Baby Minerva. Nahanap lang kita. Dito lang ka naman ako makakapag-open. Dito may free wifi eh. Wala.
ibang lugar yun. Ah, sir? Yes, sir. Sir.